Okay. Lubos kayong magtiwala at sumunod sa aking salita upang kayong mga ligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay. Tugtin ninyo ang inyong pangako sa akin. Kayo na rin ang magpapasya kung aalisin ang pangalan ninyo sa aking aklat. Patuloy kayong lumakad sa kabanalan. At ang tanging hiling ko sa inyo, at ako'y nangungusap muli sa inyong mga puso. Ibigay nyo na ng buong buo ang inyong buong katauhan bilang buhay na handog sa akin. Malapit na akong dumating. Naway datnan ko kayong na lagi kayong nasa sa akin. Mga anak, lubos kayo magtiwala sa aking pangako upang kayo'y maligtas. Panatilihin ninyong yung puso ay malinis. Good morning mga kapatid. May sinabi ang Panginoong Yesus Sabi niya, sa pagbaba ko kaya, may dadatan akong sumasampalataya. Ito ang kailangan maging paninindigan natin. Darating ang Panginoong Yesus na di tayo determinadong mananampalataya. Sapagkat yung pananampalataya, minsan lang yun and forever ibinigay. Hindi na uulitin ang buhay mo. Minsan lang ang buhay mo, minsan ka lang ding mamamatay, minsan hindi mamamatay, minsan lang ang pananampalataya. So ang tanong dito, ikaw ba talagang sumasampalataya na? Kasi ang pananampalataya, ibinigay mo sa Diyos ang lahat-lahat. Ibinigay mo sa kamay ng Diyos ang pagtitiwala sa buhay mo, kamatayan mo, kinabukasan mo, ng pamilya mo, trabaho, everything. Lahat ng nasa iyo, inilagay mo sa kamay ng Diyos, nagtitiwala ka na ang Diyos ang bahala sa iyo. Ito ang pananampalataya. Ngayon, ang sabi ng Diyos, sa pamumuhay natin dito sa lupa, i-acknowledge mo lang lahat ng gusto mong mangyari, yung mga plano mo, ang Diyos ang mag-aayos, ang Diyos ang magtutuwid, siya ang gagawa. Papapangyarihin niya lahat ng kalooban ng Diyos sa atin. Kailangan lang lubos tayo magtiwala. Yan ang message sa atin ng Panginoon Commit our way to the Lord, trust, and He will do it. Yung lubos na pagtitiwala at pananampalataya, gagawin ng Diyos yun ayon sa kanyang kalooban. Sabi ng Psalm 37:5, ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon, tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papapangyarihin. Meron na ba sa eksena ng buhay nyo na talagang sumampalataya kayo? Meron ba kayong maipapatotoo na talagang ibinigay mo sa Diyos ang pagtitiwala at pinangyari ng Diyos yun? Ako, magpapatotoo ako sa inyo. Meron isang pananampalatayang ginawa ko na pinangyari ng Diyos. Yung mag-resign ka sa trabaho, iaasa mo sa Diyos ang buhay mo. Pag-aaral ng anak mo, kamatayan mo, lahat, everything. Hanggang ngayon, hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Ang hirap nun. Pinakamahirap na desisyon yun. Piruin mo, iaasa mo sa Diyos ang kakainin ninyo, dadamitin ninyo, pag-aaral ng anak mo, yung lahat-lahat sa buhay mo, kamatayan mo, everything. So, nagawa ko yun. At napatunayan ko na pinangyari ng Diyos hanggang ngayon. Buhay pa ako. Hanggang ngayon, sinusuplayan kami ng Diyos. Meron pa akong pangalawang patotoo na ipinagkatiwala ako sa Diyos sa pagtitiwala. Nung ma-stroke ako, binigyan ako ng gamot. Nagsimula yun muna sa 1,000 isang beses ang araw. So, habang may pera pa kami nun, nakakainom pa ako hanggang sa naging 800, 600, 500. Dumating na yung time na inuudyokan ako ng Diyos na umasa na lang sa Kanya. Kasi asa ng source, aasa ka lagi doon sa gamot. So, nagdesisyon ako, aasa ako sa Diyos. Hindi ako minom ng gamot noon. After that, na inudyokan ako ng Diyos na umasa na sa Kanya, hindi sa up to this present period. Ang iniinom ko lang na gamot, yung generic na metoprolol, na 3 piso isa, na sa high blood. Kasi hindi ko makontrol bakit ako high blood Kasi low blood ako nung araw. Ngayon high blood na ako. Kinakailangan gagamutin yan, may maintenance kasi ang hirap Pag na-high blood, di ko kaya. So yun lang ang gamot na iniinom ko, lahat na. Puro umiinom na lang ako ng mga herbal na pinakulo ang banaba,
pinakulo ang lemongrass. Umaasa na lang ako sa mga herbal. Kasi ang gamot, ang daming side effects niyan eh. Inaasa ko na sa Diyos ang lahat-lahat. Umiinom ako ng supplement. Yung mga gamot na supplement. At katulad ng yung Centrum Silver. Nabibigyan ako nun, may inom ako nun. Yung calcium, namumurahin lang. Yung vitamin B complex, namumurahin lang. Labas na't at least ma-supply sa katawan natin. Kasi yung katawan natin, habang tumatanda, humihina. Kailangan niya ng vitamins, ng food supplement, pangunta doon sa sakit. Kasi magkakasakit tayo habang tumatanda. Hindi ka makakaiwas. Ang sabi ng Diyos, pag-ingatan mo yung templo ng banal na espiritu, ang katawan. So, meron talagang kailangan ng katawan. Kung pwede lang sana, wag na eh. Kaso may katawan. So, susuplayan ng Diyos yan. Sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, bubuhayin ng espiritu at kaluluwa natin, pati yung katawan. Kaso nga, nasa mundo tayo makasalanan na ang katawan subject sa sakit. So, gumawa naman ng Diyos ng solusyon, mga doktor. Yung mga gamot, galing din sa kanya yan. Galing din sa halaman yan, ng mga prutas eh. Kaya lang, may mga side effect na eh, kapag synthetic na. Hindi katulad nun talagang puro prutas at gulay lang, na antimano, yun ang pagkain na ibat ni Adan. Sabi sa Genesis, lahat ng nakakabunga ng halaman at lahat ng punong kahoy na yan ang inyong pagkain. Huwag lang kayong kakain ng bunga ng pagkaalam ng tamad mali doon sa hardin. Ba yung pakinain, walang pananampalataya si Eva at si Adan. Kaya yung pananampalatayang ibinigay sa atin, minsan lang yun. Huwag na huwag niyong itatapon yun o mahuhulog. Sabi sa Jude 3. Mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap sa pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan natin lahat, ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. So, minsan lang ito't magpakailaman. Ang gagawin ng demonyo, aalisin ka sa pananampalataya. Hanggang sa magsawa ka, mahulog ka. Nasa atin yung determinasyon. Magpakatatag ka, sabi. Hanggang wakas. So, desisyonan mo sa kaloob-looban mo na gusto mo talaga na sumunod sa Diyos. Nandiyan ang kalaban eh. Kailangan makipaglaban. Gagalawin eh. May kaaway eh. Pero hindi mananalo si Satanas. Basta't matiyaga tayong determinado lumaban. Makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. And the rest is history. Ang Diyos ang gagawa. Sabi ng Proverbs 3:5, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kasi yung sarili nating kaunawaan, palpak yan eh. Hindi katulad ng kaunawaan ng Diyos. May nabasa nga ako, yung ganda nung sinabi. Minsan lang gawin natin ito, huwag kang mag-isip, huwag kang mag-analyze, huwag kang mag-imagine, huwag kang kung ano-ano isipin mo, just breathe. Huminga ka lang and the rest is to God. Nabasa ka maganda eh, huminga lang tayo. Alam nyo ba yung buntong hininga? It is the refreshing of the brain. Ginawa ng Diyos ang buntong hininga para ma-cool ang ating brain. Nakita mo, pag ang dami mong problema, sabihin mo, sige na nga, di ba? Nagbubuntong hininga tayo. At yung hikab, di ba sabi mo, inaantok ka? Hindi ka inaantok. Nagkukuling ang brain. Ginawa ng Diyos ang hikab para ma-cool down tayo. Nakita mo, kapag naghihikab ka at makakatulog ka na, nagkukool down ng brain. Bumuntong hininga ka lang, take a deep breath. O tanggal na lahat ng nakakabwisit sa iyong kaisipan. Matuto tayo na mag-breathe lang eh. Kasi yung mag-isip ka, dyan magaling si Satanas eh. Illuminati yan eh. Very bright yung isa na yan eh. Habang nag-iisip ka, mas magaling mag-isip sa iyo yan. Diyan siya papasok. Nakasulat na ang lahat ng bagay para sa atin. So ang gagawin na lang natin, yung pananampalataya sa Word of God. So wag tayong mabubuhay sa ating nararamdaman, sa ating nakikita, sa Word of God. Kahit ano nangyayari, isa yan sa pinanampalatayaan ko. Di ba na-stroke ako? Hindi ako talaga makapaglakad. 4 months ako, bedridden, may wheelchair ako eh. Pero nung udyokan ako ng Diyos na
Hindi ka habang buhay mauupo sa wheelchair, maglalakad ka. Maglalakad ako. Lord, maglalakad ako, tulungan mo ako maglakad. Dinisisyon ako maglakad, nakakapaglakad ako. Hanggang sa may nakita pa nga ako sa rainforest doon, na-stroke din eh. Umiiyak talaga siya. Sabi ko, Brad, may ipapatotoo ako sa iyo. Ha? Ako'y na-stroke din ako eh. Pero hindi magtatagal yan, makakalakad ka. Kung gusto mo lumakad. Gusto mo ba lumakad? Oo, di lumakad ka. Sabi ko, lumakad ka lang. Gusto mo ba lumakad ka. Pero hingi ka ng tulong sa Diyos. Hindi natin kaya. So, kapag humihingi ka ng tulong sa Diyos at buong puso kang humihingi ng tulong at nakita niya ang puso mo, talaga namang sumasampalataya ka, humihingi ka talaga ng tutulungan ka ng Diyos. Hindi mo na nakita yun, kung ano nangyari. So, ang buhay natin mga kapatid, napakahirap mabuhay sa lupa. Walang bagay na madali. Magsabi kayo ng madali, sasabihin ko sa inyo mahirap. Pagtulog, sasabihin nyo madali. Meron akong kilala, hindi nakakatulog talaga eh. Asawa ko. Nung una ako, talaga hindi ako nakakatulog. 3 days to 7 days, walang tulog. Tapos wala kang ganang kumain. Pero minabuti ng Diyos na talagang gamitin yung doktor. Ginamit yung doktor, nabigyan ako ng gamot ng pampatulog. Nakakatulog na ako with the help of that gamot. Pero si baby naman, pag pinainom ko ng gamot ko, hindi niya kaya, mahina. Hindi niya kaya, malakas ang dosage ko kasi durugista ako eh. Siya hindi. Hindi niya kaya. So, kailangan matulog siya ng normal. Kasi iba-iba tayong mga tao eh. Iba-iba ang paraan ng Diyos ng pag-supply sa atin ng solusyon sa problema. Lahat tayo may problema. Mayroong mabigat na problema, may magaan. Pero lahat yan kaya natin. Sabi ng Diyos eh, sa Psalm 68:19 eh, pinapasan niya araw-araw ang ating pasan. So, ibig sabihin, may katulong tayo. So, ang gagawin lang natin, lubos tayong mananampalataya. Do not lean in your own understanding. Kahit napakatalino mo pa, kahit napakarunong mo pa, mas matalino Diyos sa iyo. Mas marunong ang Diyos sa iyo. So, ang Word of God lang ang i-apply natin na salita ng Diyos. And God has not given us the spirit of fear, but of boldness, love, and a sound mind. So, ayan, kasi nung na-stroke ako, binabanatan pati utak ko eh. Talagang ina-unsound eh. Word of God pa rin ang pinangawa ko. Sabi ng Diyos, sound mind eh. So, sound mind. Sabi ng Diyos, kaya ko. So, nabubuhay ka ngayon sa pananampalataya, hindi sa sarili mo kaunawaan. So, lumalakas ako sa pamamagitan niya, hindi sa pamamagitan ko. Talagang napakahirap kasi yung mga stroke eh. Yung determination mo, humina. Yung decision making mo, humina. Yung comprehension mo, humina. Lahat ng bagay sa'yo, humina. Lahat ng 5 senses ko, humina. Pero buti na lang, may espiritu at kaluluwa ko na doon kumikilos ang Diyos, nadadala yung katawan ko sa pamamagitan ng espiritu. Sa pananampalataya yun, ha? Huwag sana kayong maka-experience na na-experience ko tayo. Napakahirap talaga. Pero buti na lang, may Diyos tayong inaasahan na may pananampalatayaan. Sabi ng Job 42:2, nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng bagay at wala kang akala na mapipigil. So kapag may plano ang Diyos sa atin, gagawin ng Diyos na walang makakahadlang dun. So kung ano man ang plano ng Diyos sa iyo, tuloy-tuloy lang. Hayaan mo ang Diyos kumilos sa buhay natin. Magtiwala ka lang. Just breathe. Mabuhay ka lang, huminga ka lang, the rest is to God. Pag-aralan mo talagang sumampalataya. Yung pananampalataya kasi hindi kailangan nararamdaman yun eh. Ang pananampalataya, niloloob yun eh. Dinidesisyon ng gawin, ang kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos, paniniwalaan mo, mangyayari sa iyo. Kasi walang salita ng Diyos na hindi mangyayari. Ang kailangan lang pananampalataya. Sabi ng Psalm 115:3, ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit. Kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. So lahat ng salita ng Diyos, mangyayari yan. So kung paniniwalaan mo, kasi iibigin niya yan, salita niya yan eh. Pag pinaniwalaan mo ang salita ng Diyos, iibigin ng Diyos na mangyari yun. Bakit? Salita niya yun eh. Kailangan mangyari yung kalooban niya yun eh. So, kailangan mong maniwala. Sino sa atin yung naniniwala bago ka nang nilalang? Kasi pag naniwala kang bago nila, bago ka na. Pag hindi ka naniwala, di luma ka. Ano paniniwala mo? Bago ka o luma? Sa huweting, pwede, tataya ka sa luma, tataya ka sa bago. Pero dito, isa lang ang tatayan mo, yung bago. Ayaw ng Diyos ng luma. Kaya nga, bagong langit, bagong lupa, bagong pangalan niya, bagong pangalan mo.
Lahat bago, bagong pagkatao. Hindi pwedeng isalin ng bagong alak sa lumang lalagyan. Masisira yung lumang lalagyan. Bagong alak, bagong lalagyan. So, bagong tao, bagong bahay. Bagong New Jerusalem. New Jerusalem. New heaven and new earth. Pati pangalan ng Diyos, bago. Pati pangalan mo, bago. So, walang luma doon. So, paano ka magiging bago? Panampalatayaan mo na bago ka at ang gagawin mo, Word of God. Yun lang, ganun lang kadali yun. Walang formula doon, yun lang yun. Paniniwalaan mong bago ka at paniniwalaan mo na magagawa mo lahat ng utos ng Diyos. Kasi common sense eh, magbibigay ba ang Diyos ng utos na hindi masusunod? Ano nga naman nag-utos ng Diyos, hindi masusunod. Kaya niya inutos yun, masusunod yun, sabi sa 1 John 5:3. Ang mga kautosan niya ay madali kung gagawin mo. Kasi ang Espiritu Santo gagawa eh. Katulong niya. Katulong tayo ng Espiritu Santo. Katulong natin ng Diyos. So, pag naniwala kang magagawa may Word of God, gagawin ng Espiritu Santo yun. Not by might nor by power, but by the Holy Spirit, says the Lord. Ang hinihingi ng Diyos sa atin, kumpletong pananampalataya, kumpletong pagtugon. Isaiah 43:13. Oo, mula nang magkaroon ng araw ay ako nga. At walang sino mang makapagliligtas sa aking kamay, ako'y gagawa. Sino pipigil? Gagawa ang Diyos, sino pipigil? Gusto ng Diyos pagpalain tayo, sino pipigil? Gusto ng Diyos pabanalin tayo, sino pipigil? Gustuhin mo. Ang pipigil, ikaw eh. May message kaninang ganyan eh. Kanino ba yun? Na ikaw lang ang magiging dahilan para hindi ka makapasok sa langit. Yung hindi ka mananampalataya, hindi ka susunod, ikaw ang dahilan ng hindi mo pagpasok sa kay Marlene, mabubura ang pangalan mo sa aklat ng buhay kung ipabubura mo. So, nasa ating decision making. Sa Diyos, nagawa na ng Diyos lahat. Ang kailangan mo lang, talagang paghawakan mo yung kaligtasan. Kasi, ligtas tayo eh, by hope. Yung hope na yun, hindi naman nakikita. So, yung hope na yun, talagang ginawa ng Diyos na gano'n para magsumikap, magpagal tayo. Pero matitiyak mo, ligtas ka. Kasi may nakasulat sa Bible, ligtas ka eh. Kung mananatili ka sa Ebanghelyo, ibig sabihin, patuloy kang sumasampalataya. Kaya sabi, ang sumasampalataya ay maliligtas. Kasi ibig ng Diyos, lahat ng tao maligtas eh. Meron ayaw eh. Nasa 1 Timothy 2:4 yata yun. 1 Timothy 2:4 na siya'y may ibig na ang lahat ng mga tao'y maligtas at makaalam ng katotohanan. So ang gusto ng Diyos, lahat ng tao maligtas at lahat makaalam ng katotohanan. Pero sa 2 Thessalonians sabi, walang pananampalataya eh. Hindi nila malalaman ng katotohanan. Kasi isang kaluluwa lang ang maligtas eh. Nagkakagulo sa langit, sabi sa Luke 15:7. Sinasabi ko sa inyo na ngayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Kaysa 99 na taong matutuwid na di nangangailangan magsipagsisi. So ang hinahanap ng Diyos, yung makasalanang magsisisi. Hindi yung mga matutuwid na hindi naman magsisisi. Ba't ba namatay si Kristo? Para sa lahat ng tao yun. Pagkat lahat ng tao ay naging makasalanan. Pero mga tao na tingin nila mabait sila na hindi na kailangan si Kristo, so hindi na magsisisi. So, isa lang. Ikaw lang, ikaw sarili mo lang, iisa ka, di ba? O ikaw lang. Ikaw lang, maligtas eh. Nakakatuwa na sa langit eh. So, pag natitiyak mo na naligtas ka, iligtas mo naman yung asawa at mga anak mo. Sabi ng 1 Corinthians 15, ito yung katiyakan ng kaligtasan. Kung magagawa natin itong 1 Corinthians 15:1-2, kaya natin ituro sa ating mga asawa at mga anak na manatili din sila dito para tiyak din ang kaligtasan. Kung ayaw nila, wala tayong magagawa. Ngayon, ipinapatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap at siya naman inyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito, ano yung pamamagitan nito? Yung pananatili mo sa salita ng Diyos. Araw-araw ka sumusunod, habang nabubuhay ka, sumusunod ka. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo. O sinasabi na ng Diyos, ligtas kayo ha. Past tense yun, ligtas.
Kung mananatili ka araw-araw na sumasampalataya hanggang sa pagbaba ni Kristo. Kung matiyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Binura mo yung pangalan mo sa aklat na buhay. Ayoko na. Ayoko nang sumunod. Ayoko nang sumampalataya. Ayoko na magtiis. Doon ka na disgrasya. Para ka si Lucifer. Nagsawa agad. Bumigay agad si Lucifer. Tapos nung panahon ng mga hari, bumigay si Saul. Yung mga panahon ng propeta, bumigay si Balaam. Panahon ni Pablo, si Demas. Si Judas. Yan ang mga bumigay. Hindi na nagpatuloy ng pananampalataya. Huwag tayong gagaya kasi sa huling araw, manlalamig ang pag-ibig ng marami. Magkakaroon ng falling away first. Bago dumating ang si Jesus Christ sa rapture, merong falling away. Merong pagtalikod na magaganap sa iglesia ng Diyos. At mangyayari na hindi ka kasama doon, huwag kang tumalikod. Ang solusyon doon, di huwag. Parang sinabi ng Diyos, huwag kang manlupaypay. Ano solusyon? Di huwag kang manlupaypay. Pag natatakot ka, ang solusyon na huwag kang matakot. Pag gusto mo tumalikod, huwag kang tumalikod. Kasi nasa iyong sariling kalooban, nasa decision making mo yan eh. Nasa kaluluwa natin yan eh. Hindi magagalaw ni Satanas ang kalooban natin. Hindi niya kaya yan. Pwede siyang maggawa sa ating kaisipan, sa ating damdamin, dayain tayo. Pero yung kalooban natin, yung mismong ikaw, yung mismong ikaw yung kalooban mo, iyan yun eh. Yung kaloob-looban mo, ikaw yun eh. Pag dinesisyonan mo talaga, hinanggap mo ang Panginoong Jesus, magiging totoo na akong Kristiyano, susunod na ako sa Diyos, magpapakabanal-banal ako, mangyayari yun. Dahil gusto mo yun, gusto ng Diyos yun eh. Sino pipigil? Ang lahat ng kalooban ng Diyos, mabanal tayo at maligtas. So walang makakapigil. Mababanal ka talaga. Pero kung hindi ka magdidesisyon, ang magdidesisyon sa'yo, sino? Kung sino, makibaka, sino ba yun? Kay Vilma Santos. Kung hindi tayo magdidesisyon ngayon, kailan? Para kay Cadencio. Sabi ng 2 Chronicles 25:8. Ngunit kung ikaw ay yayaon, gumawa kang may katapangan, magpakalakas ka sa pakikipagbakat, ibubuwal ka ng Diyos sa harap ng kaaway, sapagkat ang Diyos ay may kapangyarihang tumulong at magbuwal. So, nasa desisyon ng Diyos kung ikaw ay mananalo o hindi. Parang lottery. Sabi sa Proverbs 16:33, ang mga tao gumagawa sa lottery ang nagdidesisyon ng Diyos. Ganon din sa labanan. Pag tayo nakikipaglaban, o kahit na sinong nakikipaglaban niya, ang desisyon sa Diyos. Sino yung matatalo, sino yung mananalo. Para manalo ka, humampi ka sa panalo. Sa Diyos ka humampi. If God is with you, who can be against you? Sino pipigil doon sa gusto ng Diyos? Kaya kung ikaw ay magtitiwalang lubos sa Diyos, papapangyarihin ng Diyos yung plano mo, yung nais mo. Kasi hindi ka hihiwalay sa Word of God eh. Yung plano mo, yung nais mo, naaayon sa kalooban niya. Yun ang kalooban niya. So, mangyayari yun. Hindi pwedeng hindi. At itong taong to, ang simula ng pagpapala ng iglesia, mangyayari yun kung susunod ka talaga. Desisyonan mo talaga maging totoo. Magpakabanal-banal ka, sundin mo lahat ng kautosan ni Kristo, walang utos na hindi ka susundin. Gagawaan Diyos sa buhay mo. Makikita mo ang isang bagay na totoo pala. Yung plano ng Diyos, mangyayari yun. Walang makakapigil. At palalakasin tayo ng Diyos. Sabi ng Romans 16:25. At ngayon sa Kanya, na makapangyarihan na sa inyo'y makapagpapatibay, ayon sa aking ebanghelyo at ipinangangaral na si Jesucristo. So ang makakapagpatibay sa atin, hindi tayo. Ang Diyos lang. Ang magpapakatibay ka dun sa desisyon ng pananampalataya. Pag nagpakatatag kang manampalatayang lubos, patitibayin ka ng Diyos. Naghahanap lang siya nagsasampalataya. Naghahanap siya ng buong pusong maniniwala sa Kanya, patitibayin ka ng Diyos. So, ang Diyos ang gagawa. Yung pagnanasa at paggawa, siya ang gagawa sa atin. Sabi ng Psalm 75:7.
kundi ang Diyos ay isang hukom. Kanyang ibinababa ang isa at itinataas ang isa. So, ang humahatol ng Diyos eh. Huwag mo sabihin ganito ka, ganyan ka, itataas ka ng Diyos. Huwag kang magpalalo. Magpakumbaba ka. Meron yan yung pariseyo eh. Meron nananalangin pariseyo. Merong publikano, yung tax collector nananalangin. Yung tax collector, hindi nga maitaas yung mukha eh. Sabi niya, ako po'y napakamakasalanan. Eh yung pariseyo, nagpe-pray. Sabi ng pariseyo, Panginoon, ako hindi ako katulad niyan. Ako nag-iikap po ako kahit na dahon ng ampalaya, iniikap po ko. Ako, masunurin, nagpapasing ako. Hindi katulad niyan, no? Iiyak-iyak pa yan. Publikano yan, lakwetang tao yan. No? Sino tinanggap ng Diyos doon? Yung talagang nagsisising, nagpapakumbaba, hindi yung mayabang na pariseyo. So tayo mga maliligtas, kaunti lang. Sabi sa sa Peter eh, kung tayong matutubig, kaunti lang ang ating kaligtasan. Paano na yung hindi sasampalataya? Yun yung mga apostol na nga, napakababa. Napakapakumbaba ng apostol. Alam niyo mga tao ngayon pupunta sa impyerno, yung nagsasabing pupunta sila sa langit. Ang yayabang, tapos sasabihin, ipagpe-pray ko kayo. Bakit? Didingin ba ng Diyos ang panalangin niya? Huwag kayong mag-alala, ipagpe-pray namin kayo. Pag ba nag-pray na, didingin ng Diyos? Eh kailanman hindi didingin ng Diyos ang panalangin ng makasalanan. Siya ba yung makasalanan? Banal. Ang dinidinig lang ng Diyos yung matuwid. Eh sino gagawa ng pagkamatuwid? Ang tao. Hindi, ang Diyos. Walang magagawa ang tao. Ang Diyos lang. Ang kailangan ng tao, magsisi, sumampalataya, isuko ang buhay para makagawa ang Diyos. Makakagawa lang ang Diyos sa sumasampalataya, sa nagsisisi, nagpapakumbaba. So, kaya mo bang magpakumbaba na? Kaya mo bang sumampalataya na talaga? Kaya mo bang lubos na magtiwala sa Diyos? Sabi ng Isaiah 50:10. Sino sa inyo ang natatakot sa Panginoon na sumusunod sa tinig ng kanyang lingkod? Siyang lumalakad sa kadiliman at walang liwanag, tumiwala siya sa pangalan ng Panginoon at umasa sa kanyang Diyos. Dinadala tayo ng Diyos sa kadiliman. Bakit? Eh siya yung liwanag eh. Paano magliliwanag kung walang kadiliman? Dinadala tayo ng Diyos sa pagkatalo. Bakit? Para manalo. Siya yung panalo eh. So, pinapa-experience ng Diyos sa atin lahat ng frustration. Para ma-realize natin ang katagumpayan sa Kanya. Ganun ang Diyos eh. Katulad ni Hezekiah. Dinala si Hezekiah ng Diyos eh. Talagang pinabayaan para malaman kung ano talaga ang laman ng puso niya. Hindi ko matandaan kung 2 Chronicles 32:31 yun eh. Tama, 2 Chronicles 32:31. Gayunman sa bagay ng mga sugo ng mga prinsipe sa Babylonia na nagsugo sa kanya upang mag-usisa ng kagilagilalas na gawa sa lupain ay pinabayaan siya ng Diyos. Pinabayaan ng Diyos si Hezekiah. Bakit? Upang tikman siya, upang kanyang maalaman ang lahat ng nasa kanyang puso. Kasi kung hindi ka pababayaan, hindi malalaman kung ano nasa puso mo. Kung ikaw ba'y magagalit sa Diyos, susumpain mo ba siya? O magpapakumbaba ka, hingi ka ng tulong at awa. Humingi ng tulong si Hezekiah sa Diyos. Sabi niya kay Isaiah, idalangin mo sa akin Diyos. Alalahanin ng Diyos yung unang gawa ko, yung talagang pagsunod ko sa Kanya. Sabi ni Isaiah, bibigyan ka pa ng 15 years ng Diyos. Inayunan ka ng Diyos, mabubuhay ka for 15 years. So, dinudugtungan ng Diyos ang buhay ng matuwid. Pero ang masama, pinakokonti ang buhay. Hindi pa aabot sa kalagitnaan, sabi. So, yung pagtitiwalang lubos sa Diyos, ang kailangan ganapin natin ay Psalm 32:10. Kasi may mga nagsasabi, sumasampalataya siya, pero hindi naman ginagawa ang salita ng Diyos. Naniniwala lang. Eh, di ba demonyo naniniwala? Sumasampalataya, pero sumusunod ba? Hindi. Nanginginig pa yun, ha? Pero hindi sumusunod sa Word of God. So, ang pananampalataya, yung pagtitiwala, pagkilala sa Diyos, at pagsunod. Susundin mo. Sabi dito sa Psalm 32:10, maraming kapanglawan ay sasapit sa masama, ngunit siyang tumitiwala sa Panginoon, ang kagandahan ng loob ng Diyos ay papalibot sa Kanya. Papalibutan tayo ng kagandahan loob ng Diyos.
So ano gusto mo? Yung palibutan ka ng kasamaan o palibutan ka ng kalooban ng Diyos? Mamili ka. Kasi ikaw ang magdi-decide eh. Sabi sa Deuteronomy 30:19 eh. Mamili ka, langit o impyerno. Buhay o kamatayan. Nasa iyong desisyon eh. Kasi ang ginawa ng Diyos talaga, hindi tayo ginawan robot eh. Kahit yung mga anghel eh. Biruin mo, langit na nga eh. May kasamaan sa langit. Kung iisipin mo, baluarte ng Diyos, new heaven and new earth, eh, New Jerusalem yun, di ba? Parang wala nang masama doon. Bakit? Eh, Diyos ang nag-ahari, ba't may lumabas na masama? Si Lucifer, oh. Kahit mayroong katarungan, may kasamaan eh. Walang lugar na hindi lalabas ang kasamaan eh. Sa huling araw, hindi nyo napapansin, umiiksi ang panahon. Ang bilis ng panahon, mag-wave offering na tayo sa Palacios, sa June 15, wave offering na. Parang kailan lang, di ba yung ating best offering? Ito, wave offering na naman. Nakaka 6 months na pala. Magjuju na, oh. Napakabilis ng panahon. Napapansin ba natin? Pinabibilis na, lalo sa tribulasyon. Lalong pabibilisin ng Diyos ang araw kasi bibibigay na sa elect of God. Kaya sabi, sa mga araw na yun, pabibilisin ng Diyos ang panahon dahil sa mga hinirang. Kasi baka bumigay na. Kasi ang ginagawa naman ng Diyos, nag-i-intercede si Kristo sa Ama. Ama, huwag mong hayaang bumigay yung mga kapatid ko sa lupa. Kaya kapag pinababa ng Diyos si Kristo o baba na, ibig sabihin, handa na tayo noon. Aabutin na natin ang pananampalataya. Kasi iisa lang ang pananampalataya. Sabi sa Ephesians 4:5. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. So isa lang ang pag-asa. Isa lang ang pananampalataya, isa lang ang bautismo, isa lang ang Panginoon, isa lang ang Diyos. Ikaw ba na bautismo na ng tunay na bautismo? Hindi ka nakailangan i-bautismo, isa lang yun. Ikaw ba nakatanggap na ng pananampalataya talaga? Yung nakikilala mo na ba ang Diyos? Nauunawaan mo ba ang Diyos? At nauudyokan ka bang sumunod? Yun ang pananampalataya ang ibinibigay ng Diyos. So, once and forever yun. Natanggap mo na ba yun? O huwag kang magpakahangal na bumibigay ka pa rin. Kasi baka ka bumigay, baka magsawa ka, bumigay ka, sabi sa 2 Peter. Pwede kang bumigay eh. 2 Peter 3:17, dito tayo mag-ingat. Baka magaya ka kay Lucifer, kay Balaam, kay Judas, kay Demas. Kaya nga mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng una ang bagay na ito ay magsipag-ingat kayo. Baka kung maligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, mahulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. So, hindi ka na magtitiyaga. Aayaw ka na. Ayoko ng manampalataya. Ayoko na. Aayaw ka na, hindi ka na magpapatuloy. Katulad nung Israel nung araw. Biruin niyo yung faith ng Israel, matindi yun. Biruin mo, nasa Egypt sila, kahit kumakain sila doon, naniwala sila si Moses at sugo, sabi ng Diyos eh. Isusugo kita, kunin mo yung aking bayan. Hindi nila ako tatanggapin eh. Ibibigyan kita ng tanda na isinugo kita. Ihagis mo yung baston mo. Magiging ahas yan. Ipasok mo yung kamay mo dito sa damit mo, magkakaroon ka ng ketong. Sa pamamagitan niya, maniniwala sila. Naniwala ang Israel, nasugo nga. Kung iisipin mo, ano kakainin doon sa ilang? Eh, puro lakad ang gagawin doon. Ano iinumin nila doon? Ano kakainin? Ano dadamitin? Diba? Hindi nila inintindi yung kakainin, iinumin o dadamitin. Kaya sabi ng Diyos eh, huwag mo intindihin yung kakainin mo, ako bahala. Kung paano ko pinakakain ng ibon, mas mahigit kayo sa ibon, pakakainin ko kayo. Sabi ng Diyos, for 40 years na luma ba yung inyong mga damit? Hindi acidic eh. Yung mana na pinakain sa kanila, walang acid eh. Yung tubig na ininom, alkaline eh. Hindi nasira o ano yung mga damit nila, sabi ng Biblia. So yung ibinigay ng Diyos sa kanila, napakagandang pagkain talaga. Kung meron lang yung mana ngayon, nakakainin, the best food yan. Eh ang mana lang ngayon, si Kristo na eh. The best food. So hindi maluluma yung ating mga damit na yan. Ang maluluma lang tayo. Pero kung ang lahat na kinakain natin ngayon, puro mga processed foods, puro acid yan. Ang dami, kaya ang dami may hyperacidity. Kaya ang dapat pagkakainin talaga, prutas, gulay lang eh. Kainin mo lahat, pero maraming prutas, maraming gulay. Mas marami yung plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos kasi, pagkain talaga, gulay lang eh. Kaya yung ipin natin, tinan nyo, pantay-pantay para sa kabayo. Yung sa kabayo lang, ang lalaki, pero damo lang ang kinakain ng kabayo, uminuman yung pulot.
Yung kanyang ngipin nakadesign sa damo. Tayo, talaga hindi naman tayo, dalawa lang yung kanay natin Bali, 4, taas at baba. Hindi naman talaga tayo kakain ng karne. Tingnan niyo yung leon, yung tigre. Puro mga kanay lahat ng ngipin nun. Parang hiwa lagi ng karne. So, nakadesign talaga sila sa karne. Tayo, hindi kaya lang, ito na yung panahon, kung ano yung pagkain dyan, kainin natin. Buti na lang, may Word of God, may pananampalataya. Nalilinis ng panalangin at salita ng Diyos ang masasamang pagkain kinakain natin. At pinoproteksyon na ng katawan natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. The Word of God is health to the flesh. Pero wag kang abuso. Wag kang abuso. Mag-ingat ka. Kung alam mong masama na yung pagkain na yun, huwag mo nang pagkakainin. May diabetes ka na, kumakalan ka pa ng leche plan. Tapos, ang ang himagas mo, candy pa, tsaka soft drinks. Abay, mamatay ka nga niyan. Ano ka, reckless driver ka Para kang daredevils Hindi ganoon. Alam mong masama, kontrolin mo na. May katawan kang madidisgrasya Yung anak ko nga si John, kasi sima na siya Ang sasarap ng pagkain dun. Libre din ang inumin. Madalas ko sabihin, anak, yung self-control mo. Huwag mo naman masyado pahirapan yung liver mo tsaka yung kidney mo. Huwag kang masyado magkakain at mag-iinom dyan. Kasi alam niyo yung mararaming pera, kidney, tsaka liver ang niyayari nun. Kasi mayaman ka, kain ka ng kain, lagi ka kumaan, tataba. Ito yung mga artista. Nagtataba, nagagandahan. Lagi sa ispa yun. Lagi kay Vicky Bello. Pero yung kaluluwa nun, tingnan mo kaluluwa at espiritu nila. Kasi merong kaluluwa at espiritu, hindi namamatay Katawan lang ang namamatay, haharap sa Diyos yan. Sino makakaiwas sa pagharap sa Diyos? In the judgment seat of Christ, haharap tayong lahat. Ipagsusulit natin ang ginawa natin, masama man o mabuti, sa harapan ni Kristo. So, hindi ka makakaiwas, merong hahatol. Hindi ka makakaiwas, may judgment seat. So, ano ngayon ang gagawin mo sa lupa? Minsan lang ang buhay, hindi na ito uulitin. Minsan lang ang pananampalataya, isa lang ang pag-asa. So, ano gagawin mo? Ginawa kang bago ng Diyos, luma ka pa ba? Binigyan ka ng chance na maging anak, babalik ka pa sa pagiging anak ng demonyo? Nasa iyo yan Kasi ang lumang pagkatao nasa atin pa rin. Yan ay ipinakulang sa krus. Sa pananampalataya, hindi nakakakilos yan. Pero pag gusto mong pakilusin ng luma, kikilos yan. Hindi mo napapansin pag kumikilos ang luma mo, nandidiri ka sa sarili mo. Sabi mo, napakahina, nakasananan pa pala ako. Oo, nandiyan pa yung dati. Ipinakulang yan, tatanggihan mo lang yan. Nandiyan pa rin yan. Parang yung ahas. Nagtanggal lang ng balat yun, ahas pa rin yun tayo, hindi naman tayo ahas Tupa na tayo. Binago na tayo na Diyos, ginawang tupa. Pero may pagkakambing ka pa rin sa kaloob-looban mo. Lumang pagkatao tawag dun. Ngayon, yung lumang pagkatao natin sa pamamagitan ng pagkapako ni Kristo sa krus, ipinako yung kasama sa krus, at sa pamamagitan ng pananampalataya, nabubuhay tayo sa bago. 2 Corinthians 15:17. Corinthians 5:17. Kaya kung ang sino man anak kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. So tayo ba na kay Kristo Jesus? Sabi natin, Amen. O di bago nilalang. Yung mga luma, pawang nagsili at nagiging bago na lahat. So unti-unti tayong binabago. Para tayong baso na may laman tubig. Yung tubig na doon, yun yung masama natin pagkatao. Pag nilalagyan tayo ng bato, nauubos yung tubig, napapalitan ng bato ng salita ng Diyos. Hanggang sa mapuno na ng bato, yung baso, mawala ng lubusan yung luma. Mapuno na ng parang mga buhangin maliliit. Kasi kung yung batong malalaki, nandun pa rin Parang ipipilteran siya, mapupuno yung baso ng bagong pagkatao. So, liligwak na yung luma. So, unti-unti yun Progresibo yan Renewing of the Holy Spirit, sabi sa Titus 3:5. Na hindi dahil sa gawa, sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan, ay kanyang iniligtas tayo.
Iniligtas tayo sa kamay ng demonyo. Sa kadiliman, doon tayo iniligtas. Ginawa tayo makapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at sa pagbabago ng Espiritu Santo. So, unti-unting babaguhin tayo ng Espiritu Santo, unti-unti yung lahat ng utos ni Kristo, ibibigay sa atin hanggang sa abutin natin ang pagkakaisa ng pananampalataya. Ephesians 4:13. Hanggang sa abutin natin lahat. O ito sino yung lahat? Yun yung mga tapat. Yung committed na talaga. Gagawin ng Diyos, abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya. Hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao. Hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Kasi nung maborn again tayo, sanggol di ba? So we crave for milk, for the Word of God. Lumalaki na tayo ngayon. Aabutin na natin ang pagiging tao talaga katulad ni Kristo. Na nasa prime of life. Na yung laki ng pagkatao ni Kristo, aabutin natin lahat. At pag nakikita na ng Ama na halos lahat ng mga tapat ay nangyayari na, bababa na si Kristo. Kukunin na tayo. Amen!